Bago ko umpisahan ang kwentong ito, ay nais ko lamang batiin ang mga masugid nating tagapakinig. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. At shoutout din kay Guy Somodyo, Rosie Dimisa, Jimmy Sumalinog, Samuel Santiago, Malvin Esguera, Emiliano Raffles, GP Alejandro, Emilyn Binulirao, Val Dayot, Fee Diaz, Lourdes Di Jesus, John Lee Carty, Mark Barbarona, Kat Borglar, June Kabantak, Sunny Anya TV, Chris Alcantara, at Jose Pacificador. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa ating mga kwento. Umpisahan na natin ang ikatlong tagpo ng ating kwento. Napaiyak itong si Pedring nang ito'y makaakyat sa kanilang bahay. Nang makita nitong wala ng buhay ang kanyang ama, gumuho ang mundo ni Pedring sa pagkakataon na iyon. Ama ko, bakit mo ako iniwan? Paano na ako ngayon? Wala na kayong dalawa ni nanay. Ano na ang aking gagawin? Wika ni Pedring sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw, may isang taong dumating sa kanilang bahay, sakay ng isang magarang sasakyan, at hinanap nito ang ama ni Pedring. Nasaan na si Kanor, bata? Malaki ang pagkakautang niya sa akin. Kukunin ko ang bahay at lupa ninyo bilang kabayaran sa pagkakautang niya sa akin. Wika ng lalaki. Lalong nalungkot itong si Pedring dahil nawala na lahat sa kanya. Tanging ang pulang tandang na lamang ang naiwan sa kanya. Kaya't bilisan ni Pedring ang kanilang lugar at papunta sa di malamang direksyon. Dala-dala ang kanyang pulang tandang. At habang ito'y naglalakad, ay napadaan ito sa isang masukal na kagubatan. Nang may napansin itong parang may sumusunod sa kanya, napatigil ito sa kanyang paglalakad. At nang ito'y lumingon sa kanyang likuran, nagulat ito nang makita si Mang Dadoy, ang matandang albularyo. Kaibigan kong Pedring, kanina pa kita sinusundan. Lubusan akong naawa sa iyong kalagayan. Kaya't sana paunlakan mo ang aking munting alok. Pumarito ka sa aking kubo at dito ka muna tumira. Wika ni Mang Dadoy kay Pedring. Tagdadalawang isip man itong si Pedring, ay sinunod na lamang niya ang alok ni Mang Dadoy. Gabi ng Sabado, habang nag-uusap ang dalawang magkaibigang sina Pedring at Mang Dadoy, ay bigla nilang naalala ang hamon ni Gaspar. Lalabanan ba natin si Gaspar, Pedring? Bukas na ang nakatakdang araw. Tanong ni Mang Dadoy kay Pedring. Matagal bago nakasagot itong si Pedring, dahil naubos na ang kanyang pira sa pagpapalibing ng kanyang ama. Hindi ko pa alam, Mang Dadoy, kung itutuloy ko ba ang laban bukas. Dahil wala na akong pirang pamusta. Kahit ganito lang ang pamumuhay ko, Pedring, ay may pera akong naitago. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa pirang pamusta. At kung manalo ang pulang tandang mo, hahatian kita sa pirang panalo natin. Wika ni Mang Dadoy kay Pedring. Sige, Mang Dadoy. Ituloy natin ang laban ni Pula bukas. Sana pala rin tayo. Nang gabing iyon, ay matagal nakatulog itong si Pedring. Marami itong iniisip at may sinasabi ito sa kanyang sarili.
Ama at ina ko, alay ko sa inyo ang laban ni Pula bukas. Sana patubayan mo kami para matubos ko ang bahay at lupa natin. Kinabukasan ay tanghali na nang magising itong si Pidring. Hoy, Pidring! Gumising ka na, iho. At nang makaalis na tayo, malayo pa ang lalakbayin natin bago marating ang sabungan sa kabilang baryo. Wika ni Mang Dadoy na may halong tawa kay Pidring. Kaagad namang bumangon itong si Pidring at nagbihis. Maya-maya ay naglalakad na ang dalawa papunta sa kabilang baryo. Nang makarating ang dalawa sa sabungan, ay nakita nilang marami ng tao ang nag-aantay sa laban ng manok ni na Pidring at Gaspar. Nandun na din sa loob ng sabungan si Gaspar at nag-aabang ito sa kanilang pagdating. Mabuti at makarating kayo. Kanina pa kami nag-antay sa inyo. Tara na at umpisahan na natin ang laban. Wika ng matabang lalaki na si Gaspar. Subalit nang inihanda na ni Pidring ang kanyang pulang tandang, ay napansin itong wala ang kanyang mutya ng palay. Pinawisan ng malamig itong si Pidring. Paano na ito? Nawala ang mutya ng palay. Nang biglang tumunog ang pito, hudyat iyon para pumagitna ang magkatunggali. Mang Dadoy, nawala ang mutya ng palay. Paano na tayo manalo nito? Takot na wika ni Pidring kay Mang Dadoy. Nang biglang sinabi ng Koyme, nabitawan na ang kanilang mga manok. Napilitang bitawan ni Pidring ang pula niyang tandang. At nang ito'y makalapag sa lupa, ay kaagad itong inatake ng manok bulanting ni Gaspar. Natamaan sa ulo ang manok ni Pidring at ito'y tumilapon sa gilid ng rueda dahil sa lakas ng palo ng manok bulanting. Lalo pang natakot itong si Pidring nang makita nitong may dugong umago sa kanyang manok. Nasugatan ang manok mo, Pidring. Delikado ang lagay nito. Subalit hindi pa man nakatapos magsalita itong si Mang Dadoy, ay muling umatake ang kalaban at ito'y natamaang muli sa tagiliran at natumba ito sa sahig. Muling dumaloy ang dugo ng pulang tandang galing sa kanyang tagiliran. At sa pagkakataon na ito, ay hindi napansin ang pagtulo ng mga luha ni Pidring. Ngunit kalmado lamang ang albularyong si Mang Dadoy. Nang biglang nagsalita ang may-ari ng kalabang manok na si Gaspar. Hinding-hindi mananalo ang mutya ninyo sa bertod ko. Gusto nyo bang dagdagan ang pustahan natin? Ha? Tanda? Bakit hindi? Ha, Bunjing? Sige, dagdagan ko ng 50,000 ang pusta namin. Tugo ni Mang Dadoy kay Gaspar. Nagkulat itong si Pidring sa kanyang narinig. Wala nang ang laban ang kanilang manok. Dinagdagan pa ni Mang Dadoy ang pusta. Nang maikasana ang dagdag pustahan, ay biglang nagulat ang lahat. Natigil ang hiyawan ng mga tao nang biglang bumangon ang manok ni Pidring at naghilom ang mga sugat nito. Habang ito namang si Gaspar ay nagulat sa kanyang nakita. Paano nangyari ito? Nawala ang sugat ng manok ni Pidring. Wika ni Gaspar sa kanyang sarili. Lalo pang nagulat ang mga tao nang umatake ang pulang tandang ni Pidring. Para itong halimaw sa sobrang bagsik na bawat palo nito ay may mga dugong tumalsik galing sa katawan ng kalaban. At sa sobrang lakas ng manok pula ni Pidring,
ay binuhat nito sa iri ang kalabang manok bulanting. At nang ito'y bumagsak sa lupa, ay pugot na ang ulo ng kalaban. Ang sobrang ingay ng mga tao ay napalitan ng katahimikan. Subalit isang sigaw ang bumasag sa katahimikan na iyon. May isa pa akong manok! Muli tayong maglaban! Nakakabinging wika ni Gaspar kay Mang Dadoy. Sige, Pedring. Kung yan ang gusto niya, ay sundin natin. Sambit ni Mang Dadoy kay Pedring. Muling inilaban ni Pedring ang pula niyang tandang. At ganun pa rin ang nangyari. Pugot ang ulo ng kalaban. 4 na bisis na inilaban ni Mang Dadoy at Pedring ang kanilang manok. Ngunit hindi sila binigo nito. Hanggang sa sumuko na lamang itong si Gaspar. Malaking pira ang kanilang napanalunan. At bago pa man umuwi ang dalawa, Mang Dadoy, paanong nanalo ang manok natin? Gayong hindi nakakabit ang mutya ng palay sa kanyang paa. Alam mo, Pedring, kahit hindi nakakabit ang mutya na iyon, ay gumagana ito. Dahil ito'y ipinagkaloob sa iyo ng kung sino man. Basta alagaan mo lamang ang mutya na iyon. At kung sino man ang nagnakaw nito, ay hindi niya ito magagamit. Ito'y hindi gagana sa kanyang mga kamay. Dahil hindi para sa kanya ang mutya na iyon. tugo naman ni Mang Dadoy kay Pedring. Nagtataka man itong si Pedring, ay napatango na lamang ito sa sinabi sa kanya ni Mang Dadoy. Nang pauwi na ang dalawa, ay bigla nilang nakasalubong itong si Binji. At parang hindi normal ang mga kilos nito. Anong nangyari sa'yo, Benje? Bakit parang may problema ka? Tanong ni Mang Dadoy kay Binji. Balik tayo sa sabungan at muli nating ilaban ang manok ninyo, Mang Dadoy. Tugo naman ni Binji kay Mang Dadoy. At bago pa man sumagot ito, ay kinausap muna niya itong si Pedring kung papayag ba ito. Tumango ang bata, kaya't bumalik ng sabungan ng 3. At nang makarating sa sabungan ng 3, ay nagulat sina Pedring at Mang Dadoy. Dahil dun sa kalaban kumampi itong si Binji. At siya pa ang bumitaw sa manok ng kalaban. Natitiyak kong siya ang nagnakaw ng iyong mutya, Pedring. Makikita niya ang kanyang hinahanap. Traidor ang tao na iyan, Pedring. At nang magsimula na ang laban, ay kaagad na umatake ang manok ni Binji na puti, na tumama naman sa katawan ng manok pula ni Pedring. Mang Dadoy, sobrang lakas ng kanilang manok. Gumana yata ang ninakaw nilang mutya sa atin. Takot at gulat na wika ni Pedring kay Mang Dadoy. Nang muli na namang umatake ang manok ni Binji. Ngunit sa pagkakataon na ito, ay sinalubong ito ng manok pula ni Pedring at Mang Dadoy. At bumaon ang tare sa dibdib ng kalaban. Nanalong muli ang manok ni Pedring at Mang Dadoy. Bigla namang umalis itong si Binji na parang napahiya sa nangyari. At habang naglalakad pauwi ang dalawang magkaibigan na sina Pedring at Mang Dadoy, ay biglang may mga lalaking humarang sa kanilang dinadaanan at pilit kunin ang pulang tandang ni Pedring at ang pirang kanilang napanalunan. Mga kaibigan, sino ang humarang sa kanila ni Pedring at Mang Dadoy? At makukuha kaya nila ang pira at pulang tandang sa kamay ni Pedring at Mang Dadoy? Ang kasagutan sa mga katanungang iyon ay matutunghayan
sa ika-4 na tagpo ng ating kwento. Pakishare po lamang sa bidyong ito mga kaibigan para maraming makarinig at makagawa pa tayo ng mga kwentong ganito. Ito po ang inyong lingkod na magsasabing, Paalam.